Alright, so may nag-request lang na check ko daw itong regulator na ito. Yan. So, sinecheck ko kanina, pinarkaan ko muna. Bumigay itong ewan ko bumigay, pero burst disc. So, pinunutan ko ng burst disc na medyo mataas. Kaya ayoko ng burst disc eh. Masyadong pagkatumaas dun sa setting niya bumibigay. So ayan, so, tanggalin lang yung check valve. Ayan, check valve tinanggal ko na, tsaka yung spring. So wala na yan. So ito original spring, tingnan natin kung yung tama yung setting niya. 850 yung 850 PSI yung setting niya. So tingnan natin kung tama. Dito. So 2,000 ang baba ng karga, mababa yung 2,000 yung tank record. So wala talaga. Pag bumili kayo ng mga China, dahil nga dito yan, ito yung mga kasama niya. Uy, ilag pa. May mga spare na disc. Ayan, pangit. Ito nyo naman, China disc. Pero yung nakalagay dito na disc, nakalagay dito na disc, maganda siya. Uy. Ayan, laglag na. Ayan, disc. So, okay naman yung disc. Tinatanong kung pwede daw i-adjust. Pwede naman po kasi papalitan naman ng disc yan. Papalitan ko na ng German disc. Yan. Ano natin ang German disc. Sira yung o-ring. Ganda kasi ka dito, bago ko i-adjust, gawagin nyo ito, yan, at yan, at yan. Mababago nyo yung posisyon, ayun na. Halimbawa nakakabit na, explain ko lang, halimbawa nakakabit na, ayan, nakakabit na, mababago nyo yung posisyon nito. Although ginagawa ko na yun sa receiver ko 360, pero meron pa akong plan. So sikpitan nyo lang to, nakuha nyo na yung position nyo. So para mag-adjust ng pressure, so kapitan natin to ng German disc. So ito yung differential nung China, ito yung original na German na stainless German disc. So kapitan natin to ng 10 yung nakalagay dito, kapitan natin ng 10. So mas makapal po itong hamak na mas makapal itong, kaya mababa yung pressure nitong kaya mababa yung pressure nung itong regulator na kasama ng regulator na disc, dahil ang kapal niya ay 0.6 lang, 0.5 o 0.6. Hindi pa pare-pares yung kapal. Nakapansin ko, meron akong nakitang makapal. Ito makapal tong isa, o 0.9 yung isa. Tapos itong iba mga 0.6, iba pa, hindi siya consistent. Tulad nitong German disc, pag sinukat nyo,
0.9 yan. 0.9, 0.86. So, isa na dito sa aking caliper. Yan, 0.9 to. Basta maganda itong German disc. Consistent yung sukat niya, 0.9. Tapos stainless. Stainless siya. Although, pag minagrit nyo, dumidikit pa. Hindi siya totally stainless. May konting pagmitisin pa siya para siguro sa maging spring. So, balik tayo. Palagyan natin ng 10 ito. 10 para may set natin yung palitan natin ng pressure. So 4 6 pa 5 6 7 8 9 10. Ayan, 10. Kasi makapal siya. Tignan muna natin ito kung ano pressure nito. So, lagyan natin siya ng silicone. Tignan natin kung ano magiging pressure nito. Yun yung position. Oop. Tignan natin. Okay. Madulas. So, settling natin at 1.8. So, pressure natin is 2,000 doon sa tangke. Nakatubo tayo. 2,000. Natin. Oop. Ang pressure niya ay, ayun, 1.5 sa ganung posisyon. Ayan, 2,000. Kita nyo, nasa 2,000 siya. So, 1.5. Tingnan natin kung maganda ba siya ang sumara. So, okay, walang problema. So, kailangan sarado pa rin siya. Sumingaw doon. So, knockdown, kailangan sarado pa rin siya. Ibig sabihin, gumagana yung regulator nyo. Ayan. So, just in case sometime hindi rin gumagana. Pero mas maganda ganito, makikita nyo sa regulator nyo. So, gawin natin 1.8. Lagyan natin ng shim. So, 1.5 yan. 1.5. Lagyan natin ng 0.3. Lagyan natin ng 0.3. 0. Ayan, 0.3 yan. 0.3 na shim. So, buksan natin. Ito natin ilagay sa ibabaw. 0.3. Tignan natin kung ilan yung madadagdag na pressure. So, ibig sabihin, umangat pa siya. Tinaas natin yung piston ng 0.3. So, tignan natin kung ilan na madadagdag. Tumaas siya ng konti. Naging 1.6. 1.6. Naging 1.6. So, ibawasan, taas pa natin. Baliktarin natin yung isang disc ngayon. Ay, hindi. Tama. Ay, hindi. Yan yung shim. Yan yung shim. Tukod siya sa 0.3. Gawin natin, tanggalin natin yung 0.3. Baliktarin natin itong isang to. Ayan, bababa ng konti yan, tapos dagdagan natin yung isang shim. Yan. Tignan natin kung ano ang magiging setting nito. Tinanggal kay shim.
Yung 1.3 kasi mataas eh. Ano. Yan. So, tingin ko. Uy, sorry. So, fuck. Sarado. Tapos kami mag-close yung mic ko. Okay. Ilan ang lalo. Uy, tumaas na. Tumaas na. Wahoo, 2,000. Umalo ng 2,000. So, masyado siyang mataas. 2,000. Almost parehas. 2,000. Umalo ng 2,000. So, masyado siyang kapal. Para sa ganun setup. Pag binaklas ko to at nag-zero, to ibig sabihin hindi siya nagsasara. Hindi siya nagsasara. So, masyadong mataas yung sa ganun setting. So, balik natin yung kanina. So, tanggalin natin yung tinagtag natin isa. This. Balik natin ito sa posisyon. Or ipitan natin yung 0.3. Dagdagan pa natin ng 0.3 ito yung isa. Isa pang 0.3. Sukat muna, baka nahaluan. 0.3. 0.3. Dagdag natin ulit yung isa. So nagdagdag tayo ng total 0.6 dun sa arrangement natin. Kasi hindi pa ako nagkarga ng tangke. 2,000 na lang yung karga ng tangke ko. So, kailangan ko lang makakuha ng 1.8. So, ilan? Ayan, 1.8 na. 1.8, tumataas pa. Ganyan talaga mga regulator natin. So, 2,000 yung karga natin. Saan na yan? Ayan. 2,000 yung karga ng tangke. So, 1.8 dito. 1.8. So, yun yun. 1.8. Mas pa. Oh, hindi nagsara. 1.8. Ayan, 1.8. Minto. So, ganyan po talaga mga regulator kahit Taiwan or China yan. Minsan talaga, hindi yan consistent na sumasara. Pero andun, i-regulate nyo po yan. So, pwede po. Yung 850 na PSI, pag bumili kayo online, pwede nyo pong baguhin. Pwede nyo gawing 1.8 palit lang kayo ng disc. Siyempre, magandang disc. Pag ginamit nyo itong mga stock, maninipis po yan, may hirapan po kayo. Kahit idagdag nyo itong mga kasama niya na ganito, ayan ang dami ko, mga pinagpalitan na yan, mga ganyan po. Parehas yan, no? Ito na iba lang kulay, hindi to chrome, burst steel yata ito isang to. Itong mga kasama niya, yan parang chrome. Ayan, ang dami ko nito. Pinagpalitan yan. Ayan, dami, ayan, no? So, meron pa akong mga available dito na German. This is stainless. May kasama na siyang shim. 1, 2, 3, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, tatlo. So, limited stock lang po. Tatlo na lang set yata po yan dito ko. Na German disc. So, ayan o. 1.8. 1.8. Ito yung regulator. Maganda siya. Although, nag-burst yung rupture disc nito. Kaya ayoko ng mga ganitong may rupture disc kasi wala naman ding masyadong naitutulong. Although pag sumobra ka sa karga talaga, katulad nito 1.8K, kaya nagseset ako ng 1.8, eh di ba be-burst talaga to. Hindi talaga kayo aabot kasi mababa lang po kasi yung binili ko na to kasi mas mura. Ayan o, 850 output. Ang rupture disc niya is 1.8. Eh kakargahan
Isa-set mo ng 1.8, bibigay talaga. O yan o, nag-creep na, ayan o, naging 2,000 na. Pero na-regulate niya yan, ganyan po talaga mga China, kahit Taiwan. Pagka mababa na yung presyo dito, most of the time, magpaparehas ang presyo niyan. So, ayan, after this, so, sana po nasagot ko yung question no, may message sa akin na pwedeng gawing 1.8. Pwede po. Pwede. Ayan o. Ibig sabihin, tumaas yung pressure dun sa pero nakasara pa rin siya. Ibig sabihin gumagana regulator. Although mas malapit na po kasi yung pressure ng tangke tsaka nung dito sa chamber side. So yun lang po. Ito yung mini regulator na adjustable China. Yan ang mas maiksi siya ng konti pero na-adjust dito. Kaso ayoko dito. Binili ko lang ito dahil nga gusto kong i-copyhin ito na pag nilagay ko sa pag maluwag na yan na marorotate ko. Teka, huwag natin ha. Ayan. Marorotate nyo to positioning. So pag ginawa ko yan dito sa aking compact regulator, siyempre ito ma-move. So ito, pag nakakabit na, halimbawa ito yung chamber, nakakabit na yun sa chamber, ma-adjust ko pa rin yung adjustment kung saan ko gusto itapat. Pwede dito, tapos ito, dyan, pwede din sa kabila, so sa ilalim yung adjustment, ito, dyan, so marami pong adjustment. So hintayin nyo, gagawin ko itong ganun, babaguhin ko din to. Ito yung aking prototype po to. So yan po yun, yung pong purpose ko kaya ako binili ito. Medyo may kamahalan. Kung gusto nyo, bilhin nyo sa akin, lagyan ko ng German disc. Binto ko na lang 2.5. German disc na yung nakakabit. Ito, German disc. Binto ko na lang ito, 2.5. Hindi. Yun lang po. Yun lang yung review ko dito sa regulator na to. Sa Shopee po meron ito. Hanapin nyo lang. Sa Shopee lang ako nakakita. Sa Shopee ako. Sa Lazada, wala. Sa Shopee. Galing po China. Hindi ko gusto yung position na to. Na nandun maganda sana yung katulad nito. Hindi ko alam. Hindi ko kasi parehas ng thread itong dalawa na to. Alam ko eh. Ito, tsaka ito. Itong ruptured disc, tsaka itong coupling or gauge. Hindi parehas ng gauge. So, well, compact siya. Tapos, adjustable din. Other than that, yun lang. So, para din kayo bibili ng China. So, yun ang price. So, kailangan yung palitan ng disc para gumanda yung performance. Yun lang. Pwede pong i-adjust. Wala akong problema. Pwede pong i-set yung pressure. Okay, yun lang. Tsura nito. Teka. Tinanggal ko kasi yung mga lock. So, lock ko muna ito. Ang ganda nito pala. Ang ganda nito. Ay, masira. Teka, kabit ko na nga. Tinanggal ko kasi ito para hindi na ako magtagal eh. So, nakaset na ito ng 1.8. Hindi ko natatanggalin yung German disc. Set na yun ng 1.8.
dito. Ito lang to. Tanggal. Yan. Ang ganda nito, dual. Yun o. Dual. Ito ko sa inyo yung buong itsura. Yan. Ang ganda siyang tignan. Para siyang ninja ng US. Ninja regulator. Dual. Doesn't matter, pwede naman dito mo lagyan kung maayos yung receiver, pero okay lang din. So maganda tingnan, dual nga naman. Dual, kung maayos din yung machine ng receiver nyo, nasasagad dito. Depende. Yan po, yung itsura. So purpose, gagayahin ko dahil di lang dito. Yan lang. Sana po ay nakakita nyo kung paano ko yung nagtanong kung pwedeng baguhin ng setting, pwede po. Pwede. Okay. Thank you.